So, hello po sa inyo mga kalingap. So, for today's vlog po ay magre-react po tayo sa condition po ni Melka. Wow! As PH nurse. Ayan po, registered nurse po tayo. Way back 2022. Ayan, so 2 years na po tayo na nagsiservisyo as professional nurse, guys. Siyempre, special area sa emergency room. Yun po ang aking area, mga kalingap. So, yun po, magre-react po tayo sa condition po ni Melka, mga kalingap. Kumusta, Melka, dito? Kumusta? Anong nangyari sa'yo? Sakit yung ano ko naman. Ang tiyan mo naman? Tagiliran mo? Ano po, nung unang findings ay acid peptic disease. So, base po dun sa napanood ko po dun po sa vlog, yan, K-Boys on Mission, ni na Kuya Nel at Kuya Ian. And sabi daw po dun ay may APD. So, yun, habang po nag-edit po nito si Kakay, guys, ay tinanong po sa akin about po dito kung ano po yun. Kung ano ba yung APD. So, yun, grabe po, guys. APD, kaya pala sobrang sakit na ng tiyan niya. Dahil pala may ganun pala siyang sakit. Which is yung acid peptic disease po. Yan nga po, in short, APD po. So, ano po ba yun, diba? Sobra po yung secretion or grabe na yung acid kasi. Grabe na po yung acid dun sa sikmura or dun sa tiyan. Dun sa lining ng tiyan, specifically. Dun po talaga. Sobrang dami hanggang sa yun, nagkakaroon ng parang fissure. Ganang dahilan kung bakit sumasakit po yung tiyan niya, guys. So, yun pala po yung yung sabi dun sa kanyang case po dun sa K-Boys on Mission po. Grabe. APD is collective term to. Ibig sabihin, pwedeng meron ka ding GERD. Ayan. Katulad ko, may GERD. Diba? Grabe, yung gastroesophageal reflux disease. Which is, yun nga po, sobrang sakit po nun, guys, sa sikmura, sa lalamunan. Kasi yung dapat na acid na nasa tiyan mo, dapat dun lang kasi siya, bawal siyang makawala dun. Once na makawala siya or tumaas siya, diba? Yung stomach mo, tapos yung esophagus mo, yung daanan ng pagkain. Dun, guys, pumupunta dun sa taas yung acid. So, yun, kapag maraming acid, nakakagasgas po yan, guys. Nakakagasgas yan ng lining. Kaya nga po kapag may ganitong condition is sobrang hirap po. Mahirap kumain, diba? Masakit sa sikmura, diba? And meron pa po, guys, na possible yung gastric ulcer, nagkaka-ulcer, guys. Kaka-ulcer kasi nga sobrang gasgas, nagagasgasan nga kasi dahil sa too much na acid. Kaya sa sobrang dami, nag-overflow, guys. So dito, guys, dito may bago pangyayari kay Melka, guys. Hindi ko to akalain na ganito yung findings ng doktor sa kanya, mga kalingap. Pero sana hindi yung pinaka final diagnosis sa kanya. Kasi for sure, feeling ko, guys, yung APD, yung acid peptic disease, yun ay admitting diagnosis na. So, ibig sabihin, nung pumunta po sila sa ER, emergency room ng Leon Hernandez Hospital, yun yung nakitang sakit sa kanya, admitting. So, yun. So, pag once na pinasok siya sa loob, sa ward, yun magkakaroon ng laboratory test, diba? Imaging, which is CT scan, X-ray, ultrasound, etc. etc. Yun po yun. Rule out po kung ano pa yung mas sakit ni Melka. Parang mas nagdidig, as nilalaliman yung para makita kung ano ba talaga yung mga risk pa, bakit ganito, or dahil nga may mga iba pang sakit talaga. Pero dito, guys, grabe. Ito, guys, papakita ko yung message kay guys, to message na messages ng ate po ni Melka, guys. So dito, guys, sabi sa message, sabi ng bantay relatives. So di ba, bawat pahayag, syempre lagi may basihan. Nag-CT scan daw siya po kanina, 11 AM po. Nag-aantay sila ng result. So, if ever sabi ng doktor maayos ang result, iwa-ward siya. So, ibig sabihin pala, guys, ang vlog sa kanya kay Melka, nasa regular ward pa. Tapos, nung after nung CT scan pala, marahil niya ilipat pala siya sa room na dapat mag-isa lang. So, dapat ina-isolate, guys. Kasi nga, ito, guys, ang pangyayari. Na-diagnose daw po. Sabi din kasi na-diagnose daw po siya ng nakakatakot to, guys. This is life-threatening
This is very life-threatening guys, nakakamatay ito, nakakatakot to. Diagnosis po sa kanya is meningitis. Meningitis guys, grabe. Discuss natin guys kung ano meningitis mamaya after nito. Yung ribcage niya is mahina daw as of now, yun pa lang. So para ma-make sure, pinag-CT scan siya sa upper and lower chest po. So grabe. Grabe guys, hindi dinaan sa x-ray. Talagang mas higher imaging process, which is yung CT scan talaga. Grabe. Nakakagulat to. From APD, from acid peptic disease guys, naging meningitis. So kung positive guys na meningitis to, kailangan nila Kuya Ian at Kuya Nel ng prophylactic treatment guys. Pwede naman din po ito sa sa mga nandun sa nakasalamuhan guys. So yung prophylactic treatment guys, yun yung actually sa lang to, sa healthcare. Pang-preserve to sa mga healthcare para ma-prevent yung pag-spread ng disease. Kung sakaling meningitis po yun, yung sakit talaga ni Melka. So ano ba guys yung meningitis? Nakakatakot po tong sakit na po to kasi po to, serious po talaga to, serious disease guys. Ayan, sabi po dito, meningitis po daw ay inflammation, so pamamaga guys, pamamaga po ng area ng ating mga utak. So isipin po natin, itlog, boiled egg guys, tatanggalan mo ng shell, may puti doon na parang nakadikit pa sa shell. Yun guys yung parang meninges. Yun guys, ito guys, papakita ko sa inyo yung video. If you look right here, you're gonna notice that there is a connective tissue film on top of the brain tissue itself. Now this is part of the meningeal system, and if this experiences a bacterial or viral infection, that is what we call meningitis. And given how close the meningeal system is to the brain, that can be a pretty significant issue. So yun guys, yung nakita nyo na po diba, yung meninges, yun po yung bumabalot sa ating mga utak. So ano po bang purpose nun? Protektahan po ang ating utak, ang ating spinal cord, para mag-provide ng support sa structure ng ating utak, ng spinal cord. So ano po bang kino-contains nun? So may nerves, blood vessels, and protective fluid guys. So once na ma-infect po ito, like viruses, bacteria, diba? Non-infectious conditions katulad po ng cancer, head injuries, yun po yung mga possible po na magkaroon po ng meningitis. And syempre lalong-lalo na po dun sa mga immunocompromised po na tao or pasyente. Yan po, yung may mga sakit na mabilis na pong mahawaan po ng ganitong sakit, yung meningitis. So marami po itong madami po itong klase, marami po itong types ng meningitis guys. So meron dito bacterial, di ba? Viral meningitis, fungal, parasitic, di ba? Parasitic. Ano po ba yung mga risk na magkaroon po ng meningitis? So yun, under 5 years old po. So yung meningitis po, common po to sa mga babies, mga sa toddler, basta po 5 years below po. 70% po bacterial meningitis po ang cases po ng mga bata under po ng 5. So there are types of meningitis mga kalingap. So unang-una na po dito yung viral or aseptic meningitis. This is common form po na nagkakos ng enterovirus, herpes, or anything po. So once na magkaroon po kayo ng chickenpox or bulutong, measles or tigdas, mumps or beke, na left untreated or hindi po nabigyan kaagaran ng gamot, hindi po nabigyan ng pansin, marahil ito po ang magiging sanhi na magkaroon po kayo ng viral meningitis. Ang pangalawa po ay meningococcal disease. This is the most common bacterial cause and is caused by Neisseria meningitidis. 10 to 15 people out of 100 will die kahit po naggagamutan po siya ng antibiotics. At ang dami pong causes po nito or consequences po, such as nerve damage, kidney damage, and higit sa lahat po ang brain damage. At ito pong pneumococcal infection. This is the most common po na nagkukos sa elderly people. So ito po yung napansin ko na kailangan i-rule out
na magkaroon ng CT scan, upper and lower part ng chest ni Melka. So dito po nirule out po kung meron po siyang ganitong case. And hoping and praying po na wala pong ganito si Melka. Dahil it is associated with 30% mortality rate. Malaking parte na din po ng ating buhay ang 30% po. Kaya po ito ang advice ko, kung sakaling may nararamdaman po kayong hindi po kaaya-aya o hindi po normal sa inyong katawan, wag na wag po kayong magdadalawang isip na magpatingin sa mga espesyalista. Dahil life is so precious. Dahil may kasabihan po tayo mga kalingap, ang early detection is the best protection. Ang TB, Listeria meningitis, recurrent lymphocytic meningitis ay napaka-rare na po niyan. And syempre po isa rin po sa risk, yung may mga mahihina pong immune system. And ano po ba yung mga symptoms ng meningitis na nangyayari po sa children, sa mga adults? May neck stiffness, diba? Yung simpleng pananakit lang po ng ating neck. Hindi natin po magalaw kasi nga stiff. Nausea, ayan, naduduwal, vomiting, yan, susuka. Sensitive sa light. Tinatawag po sa amin na photophobic. Ayan, may confusion, di ba? Altered yung yung pag-iisip. Di po alam, di ba? May confusion, confused po siya sa lugar, sa oras, kung nasan siya, ganun po. Lethargic, mahina. Sobrang hina, walang energy, di ba? Extreme yung yung pagiging matulugin niya, di ba? Sobrang antok. Sobrang hirap din makagawa ng activities sa araw-araw. Yung lack of appetite, makakain. And syempre po yung pinaka nakikita po kapag meningitis po. Ito po, lagi niyo po tatandaan, may petechia. Or ibig sabihin po ay yung rashes. Yun po talaga yung pinaka dito, nakikita talaga. So po dun sa mga symptoms po na yun, wala naman po ako nakikitang ganun kay Melka. Kaya po siguro nagkaroon ng CT scan para mas malaman pa po yung yung pinaka sanhi po talaga kung ano ba yung pinaka cause, kung may meningitis po ba si Melka, and sana po wala po talaga meningitis si Melka. So yun mga kalingap, nalaman po natin kung ano po ba yung meningitis po. So sana po hindi po ito yung maging final diagnosis po ni Melka. And kung ito po naman po yung diagnosis, ang tanging lang po natin magawa is mag-pray, tumulong po sa kanya, diba po? Yun lang po yung tanging way po para kahit pa paano po ay gumanto ang kanyang loob, karamdaman, diba po? Kasi sobrang grabe po itong sakit na to, hindi po ito biro, sobrang life-threatening po ito. Isa na po dyan sa CT scan po na ginawa po sa kanya, yung upper and lower chest po, sana talaga ay makita po doon na walang bahid ng meningitis po din sa kanyang result po. Kung sakali pong hindi po makita, sana po magkaroon sana ng isa pang procedure. So, ito po yung tinatawag na spinal tap. Okay. Ito lang po yung tanging solusyon din po para makita din po kung talagang meron po talaga sa meningitis. So, hindi ko po sure kung doon po sa hospital po na yun ay meron spinal tap. So, pero feeling ko naman po meron. Saan po ba yung spinal tap? Yan po, magla-lie position po siya sa table. And syempre yung doctor mag-i-inject ng anesthetic guys para mamanhid yung kanyang lower back. And after po, mag-i-insert na po ng needle sa kanyang likod. Dun po, kukuha po ng small amount po ng cerebrospinal fluid. Yun na po yun. Para matest po yun, yung meningitis po, kung ano po bang type yun. Sana po dito sa test na to, magawa po ito kung sakaling hindi po makita po sa CT scan. Kung sakaling yun po yung sinasabi pong diagnosis po kay Melka. Sa tulong niyo po mga kalingap, yan, financially, yan, sa prayers, mga kalingap. So yun po, maraming salamat po sa pagpanood po ng ating vlog mga kalingap, sa pag-react sa sakit po ni Melka and sa sabi ng kanyang ate, yung sakit niya na diagnosis po sa kanya.
Ay mga kalingap, kung ito naman po ay helpful po sa inyo mga kalingap, ayan po. Syempre po, pa-like, subscribe, ayan po. And comment po mga kalingap po, ano po ba yung insights nyo, ano po yung opinion nyo po sa sakit po ni Melka. Ayan mga kalingap. God bless po everyone, and thank you po.